Hello everyone! I'm Architect May, Design Studio Manager of Studio 3. And I'm Engineer Ervin Arcillas, Assistant Studio Manager of Studio 3. And this is Project 8 of our project tour. So, good morning again. This project is a bungalow renovation here in Quezon City. So, officially start nitong project na to is nung August and nag-end siya nung November 30. So, kung mapapansin nyo, bakit siya nagtagal? Kasi meron tayong tinatawag na change work order. So, itong term na change work order in construction industry, ito yung mga scope of works na additional na hindi siya kasali sa original scope of works. So, Archimay, ano nga ba yung mga scope of works natin dito sa project? Hindi mo alam, engineer. Hindi. Biro lang. Bali, yung mga naging scope of work natin dito sa project is, una, yung garage. Then, pangalawa, yung daily kitchen. Or yung nakasanayan nating tawagin na dirty kitchen. Then, pangatlo, yung laundry area. Then, pang-apat, yung lanay. Then, panglima is yung maid's toilet and bath. Tara, tour namin kayo sa project. So, ang ating first scope of work ay ang garage area. So, sa garage, ang ating ginawa dito is first, yung ceiling. So, sa ceiling, before, flat lang siya. Then, yung ceiling framing nito is kahoy lang. So, ang ating team, ang ginawa is pinalitan ng metal paring, carrying channel, and also, naglagay din tayo ng accent. Ang ginamit natin na material ay ang WPC. So, next scope of works natin sa garage is wall. Before, ang wall ni client is brick na color red. So, suggestion ni client na gawing cement finish. Archimay? Yes, engineer. Sa ano pang scope of work natin na ginawa sa garage? Ayun, engineer. Bali, yung isa sa pinaka-highlight na naging scope of work natin dito sa garage is dito sa stairs, going up dun sa main entrance ni client. Bali, dito sa stairs, originally, pa-L-shape yung thread nung stairs. Then, sinuggest ni client na gawin na lang siyang straight para ma-accommodate pa yung car ni client. Then, etong wall na to, itong stair wall, bali, originally wala talaga siya. Then, pina-add na lang siya. Then, kung mapapansin nyo, etong wall na to, ginaya na lang kung ano yung existing na wall nung bahay. Bali, etong bricks na to, hindi siya bricks talaga. Ginaya lang yung groove and yung size nung original na brick. Then, dito naman sa paint nung ginaya nating bricks, humingi ng recommendation si client kung ano yung magandang finish nung brick. So, nirecommend ng team na gawin siyang cement finish para maging modern yung kakalabasan ng renovation. Bale, ito, stucco finish siya. Then, yung top coat nito is gloss para sa protection ng paint ng exterior. Then, itong molding. Itong molding naman natin, ginaya din kung ano yung existing na solid wood nung exterior. Kasi, wala nang availability nung solid wood ngayon sa market. So, naging suggestion ng team na gayahin na lang kung ano yung finish nung solid wood. Okay, thank you, Archimay.
Ayan, punta naman tayo sa daily kitchen. So, tara! Ayun, unahin na natin dito sa hallway papunta sa daily kitchen. So, eto, nagpalagay si client ng storage. So, yun, kung mapapansin nyo, may sinepa siya. Nilagyan namin siya ng platform kasi open tong hallway natin. So, in case na umulan, hindi mababasa yung storage. And itong cabinet, soft close siya. And then, na-detach din yung mga shelves sa loob. Ayan. Tara, punta na tayo sa daily kitchen. Bali, yung pinaka-highlight ng ating daily kitchen is naglagay tayo ng breeze blocks para sa proper ventilation ng ating daily kitchen. Then, yung isa pa sa naging scope natin dito is yung mga cabinets and yung shelves. Then, pinalitan natin yung tiles nung countertop. And originally, ganito na talaga yung design nung countertop ni client. So, pinalitan lang natin ng tiles. Then, nag-add lang ng mga cabinets and shelves. Then, strip lights para rin sa lighting nung ating daily kitchen. Then, pinalitan din natin ng tiles yung flooring ng ating daily kitchen papunta dun sa laundry area. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga seamless na tiles dyan sa flooring. Yun yung cup nung ating clean out para seamless yung magiging kalabasan niya and hindi expose yung cup nung ating clean out. So, tara, punta naman tayo dito sa part ng storage. So, originally, itong storage ni client is connected tong wall na to, dito sa wall na to. So, pa-triangle yung original na storage ni client. So, sinuggest ni client na gawing pa-L siya para mas space saver yung magiging kakalabasan ng cabinet. So, same lang yung mga cabinet, mga naka-soft closed, and yung iba na detach yung mga shelves. So, punta naman tayo dito sa laundry area. Ayun, kung mapapansin nyo, yung flooring is naka-elevate yung sa part ng storage and dito sa laundry para kahit mabasa yun dito sa ating laundry area, hindi aangat yung tubig dun sa storage area. And yung pinaka-highlight netong laundry area natin is nagpalagay si client ng dog tub. Ayun, kung mapapansin nyo, yung dog tub, medyo malalim siya para kahit paano kasya yung dog nila and hindi makakatalon yung dog dito habang pinapaliguan yung dog nila. Then, dito naman yung washing machine client, pinagawa niyang platform na kahit mabasa dito, hindi mababasa yung kanilang washing machine. Yung floor drain ng washing machine is nasa likod para dun nakakonect yung drain ng washing machine. Then, isa din sa naging scope of work, naglagay din tayo ng breeze ducts na same dun sa daily kitchen para cohesive yung kakalabasan ng design ng overall design. Tara naman sa lanay. Dito pala si Engineer Irving. Go, Engineer Irving. So, tara, labas naman tayo. Wala tayo sa lanay area. So, pagpasok nyo, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong turf pavers requested ni clients for easy maintenance kasi kung mapapansin nyo sa throwback ng lanay area, maputik, tsaka madamo. So, kaya siya nilagyan ng pavers para easy maintenance siya. Then, next, nagkaroon tayo dito ng trench drain. For rain, dito siya bumabagsak papuntang drainage natin.
So, next, kung mapapansin nyo dito sa ating ceiling, so gumamit tayo dito ng metal spandrel para sa ating roof eaves. Next, FISM board and also WPC. No? So, tara, punta pa tayo dito. So, yung ating spandrel is continuous siya dito hanggang dulo. So, dito sa area na to, ang ating overall na is yung painting works dito sa exterior wall. So, tara, dun tayo sa last part of our scope of works, ang Maids TNB. So, Archie, ano nga ba yung ginawa natin sa Maids TNB? Ayun, engineer, bali yung scope of work natin dito sa Maids TNB, una, pinalitan natin ng wooden door, itong door. Then, naging swing out na rin siya. Originally, paloob yung bukas niya. Kaso, tumatama yung door dun sa location ng ating water closet. Then, isa pa sa scope natin dito is, pinalitan natin yung floor and floor tiles. Then, para ma-cost cut, hindi natin full length yung tiles netong toilet and bath ng Maids. And yun lang yung naging scope of work natin dito sa buong Maids project. Ayun yung overall na scope of work natin sa loob. Ngayon naman dito sa exterior, ano nga ba yung naging scope of work natin dito, engineer? So, Archie, ang naging scope of work natin sa exterior is, kung mapapansin nyo, dito nagkaroon tayo ng spandrel, nag-install tayo ng spandrel, and also dito, since may problem dito before na may leakage, so nag-install tayo ng drainage or exposed drainage para sa hindi ma-damage na yung ating kisame. So dito, kung makikita nyo, nag-install din tayo ng plant box and also brick pavers para sa ating walkway. So ayun na yung overall scope of work natin dito sa exterior. So once again, I'm Engineer Ervin. And I'm Architect May. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. And this is episode 8. Ay. Tayo. Kasi may nabubulol ako. Yung client dun sa ulit nga. Lasa. Ayun, since ito na yung last day, ayun, nagpa-pack up na si Engineer Ervin. Babatuin ko ng